Jane loved children. Kaya nung matapos siya sa course of education, ay nagtayo siya ng sariling eskwelahan para sa mga preschoolers. Her kindergarten school accepted children between the ages of 4 and 6. The Greek philosopher Plato believed that children were born with special talents and that their training should dress those talents. Naniniwala siya sa paniniwalang iyon. Katulad din siya ng ibang tao na naniniwalang importante ang magiging pundasyon ng isang bata sa eskwelahan para maging successful ito sa kung anumang career field nito paglaki. Kung matuturuan ang isang bata na express ang sarili at ilabas ang talent, ay magkakaroon ito ng self-esteem sa mga ito. It's good to train future leaders ang madalas niyang sabihin sa sarili. Maganda rin kasi ang naging pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya, kaya hindi siya naging social problem. Nakatapos siya ng pag-aaral at ngayon ay meron ng sariling preschool, ang Child Care Preschool na nakatayo sa vicinity ng Makati. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 2 hanggang alas 5 ng hapon ang klase ng mga bata. Bukod sa kanya, ay kinuha niya rin ang serbisyo ng kanyang mga kaibigang sina Donna at Risa. Dalawang klase ang hawak ng bawat isa sa kanila. Isa sa umaga at isa sa hapon. Bawat isa ay humahawak ng 20 bata bawat klase. Habang hinihintay niya na isa-isang sunduin ng mga magulang ang kanyang mga estudyante, ay naisipan niyang tawagan si Lance, ang kanyang boyfriend na may 1 taon na. Hello, honey. Hello? Nasa school ka pa ba? Tanong nito. Yap, meron pang natitirang mga estudyante dito, kaya hindi pa ako pwedeng umalis. Give me 30 minutes at pwede mo na akong sunduin. Okay, sige. Paalis na rin naman ako. In 30 minutes time ay nandyan na ako. Ingat ha. See you later. See you, honey. Nakilala niya si Lance nang ipagawa niya ang building ng kanyang preschool. Isang civil engineer ito at inirekomenda ito ng kaibigan ng kanyang daddy para gumawa ng kanyang building. Noon, nagsimulang manligaw ito sa kanya at pinupuntahan niya sa bahay. She was only 22 then. Pero wala siyang narinig na pagtutol mula sa kanyang mga magulang nang sagutin niya si Lance. Marahil ay dahil tapos naman siya na pag-aaral at nasa hustong gulang na siya para makipagrelasyon. Natatandaan pa niya ang panunokso sa kanya na kanyang Kuya Carlo. Hindi na baby ang Kate namin dahil may boyfriend na. Ngiti lang ang isinagot niya roon. Okay lang sa mga ito na makipag-boyfriend siya. Nakita naman kasi ng mga ito na talagang seryoso sa kanya si Lance. She was the apple of everybody's eye in the family. Palibhasa ay bunso siya sa 3 magkakapatid. Ang kanyang Kuya Carlo ang panganay at ang sumunod dito ay si Kuya Christian. Dahil may sakit siyang asthma noong bata pa siya, ay ayaw ng mga ito na umiiyak siya. Natatawa pa nga siya kapag ikinukwento ng mga ito na super iyakin daw niya. Lahat daw ng gusto niya, kapag hindi nakukuha ay idinadaan sa pag-iyak. Salamat sa Diyos at hindi niya dinala sa paglaki ang pagiging iyaking. She could say she had happy childhood. At dinala niya sa kanyang paglaki ang happy disposition na iyon. Wala pa yata ang sundo mo. Puna ni Donna sa kanya na pauwi na rin. Tinawagan ko na nga si Lance. On the way na raw siya. Nakangiting sabi niya. Buti ka pa at di kotse ang boyfriend mo.
Ako, nagkikita lang kami ni Alan sa mall at nang hindi siya masyadong mapagod sa pagbiyahe papunta rito. Alam mo naman, nakaka-stress din na pagkipagsiksikan sa jeep. Kumusta nga pala yung pag-a-apply niya sa abroad? Tanong niya rito. Ngumiti naman ito. Naku, placement fee na lang ang iniipon namin at makakaalis na siya papuntang Riyadh. Kasama na sa placement fee ang tirahan pagdating niya roon. At ang pinakamaganda sa lahat ay may trabaho ng daratnan. Hayaan mo at ipagdarasal kong tuloy-tuloy na iyan at na makaipon naman kayo. Nakikisampat siyang sabi niya rito. Hay naku Jane, araw-araw ay iyan na lang ang ipinagdarasal ko para naman maranasan ko na rin ang lumakad sa simbahan. As soon as makaipon daw siya, ay magpapakasal na kami. Masayang sabi nito. Para may nasaling na kung ano sa kanyang puso. Si Lance ay successful civil engineer na sa edad na 32 at may sarili lang kumpanya. Isang taon na silang magkasintahan ngunit hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa kasal. Kung hindi nga lang naramdaman niyang mahal na mahal siya nito, ay baka isipin niyang hindi ito seryoso sa kanya. Spoiled siya rito. Hatid sundo siya nito sa preschool. Madalas din silang kumakain sa labas na palaging ito ang sumasagot bago siya nito ihatid sa bahay. Pati Sabado at Linggo ay nagkikita sila at dahil nasa bahay lang siya kapag ganoong mga araw dahil walang pasok sa eskwela, ay dinadalahan pa siya nito ng pasalubong. Madalas na siumay, siopaw, pizza, cake at chocolates ang mga dinadala nito para sa kanya. Kung atensyon at pagmamahal pag-uusapan ay busog na busog siya kay Lance. Kaya ayaw niyang mag-entertain ng negative thoughts kung bakit hindi pa siya nito niyayang magpakasal. Baka hindi pa ito handa. Oh, paano Kate? Sasabay na raw sa akin si Risa. Sabi ni Donna na lumapit sa kanya at bumulong. Isama mo rin sa dasal mo na sana ay makahanap na rin siya ng boyfriend para lahat tayo ay happy. Ikaw talaga? Inaapi mo yung tao. Malay mo, kahit wala siyang boyfriend, mas mauna pa siyang ikasal sa atin. Sabi niya rito. Napaisip ito. Oo nga no, baka unahan pa tayo nito. O siya, aalis na kami. Sumilip si Risa sa kwarto nila. Jane, umuwi na ang lahat ng mga babies ko, kaya pwede na akong umeskapo. Babies ang tawag nito sa mga estudyante nito. Isa sa policy ng preschool niya ay hindi pwedeng umuwi ang mga teachers hanggang meron pang batang naiwan na walang sundo. Kailangan kasing samahan at bantayan nila ito kung sakaling magkaroon ng emergency at hindi ito agad masundo ng magulang, ay kailangan nilang samahan ito. Sige, ingat kayo nitong si Donna ha. Bumubulong naman sa akin. Inaapi ka na naman. Naku, sanay na ako riyan. Tingnan mo to, aalis nang hindi mo lang nakipagbeso-beso sa'yo. Palibhasa ay walang boyfriend, kaya hindi marunong maglambing. Tumatawang sabi ni Donna. Hindi na niya napigilang matawa. Bruha ka talaga. Pasalamat ka at hindi pikon si Risa. Totoo naman ang sinabi ko. Tingnan mo nga at sa ating tatlo ay siya ang pinaka-dry. Sabihan mo nga si Lance kung may kakilala siyang guy na loveless ay i-blind date dito kay Risa. Sira ka talaga. Sige na, umalis na kayo't baka abutan pa kayo ng siyam-siyam. Okay, bye. Kumakawi pang paalam ni Donna habang papalabas ng school. May nadaanan akong Chinese restaurant at naisip kong ibili kita ng paborito mong siomai kaya natagalan ako.
Matagal-tagal na rin kitang hindi napapasalubungan yan, sabi ni Lance habang nagdadrive dito. Thank you, honey. Nakangiting sabi naman ni Jane. Nakaupo siya sa passenger seat at ito naman ay ang nagmamaneho at kinainan niya. Wag mo munang kainin lahat yan, honey. At baka hindi ka na makakain mamaya sa dinner natin. Meron daw bagong bukas na seafood house dito sa Makati. Don't worry. Mag-reserve ako para mamaya. Favorite ko kaya yan. Hinalikan siya nito sa braso. Talagang lahat ng weakness ko ay alam mo, no? Inalam ko syempre. Basta para sa baby ko, lahat ay gagawin ko. Hinawakan pa nito ang kanyang baba at inilapat ang mukha nito para halikan siya sa bibig. She smelled his cologne. Ang bango naman ng honey ko. Sus, binula mo pa ako. Pinagpawisan na nga ako dahil sa kanina pagpunta ko dito. Mainit ang sikat ng araw at nakalong sleeve pa man din ako. Nagjilamos na lang ako para naman malinis naman akong tingnan. Nakalimutan ko ding bus na pala yung cologne ko, so bumili ako ng bago. Kahit naman wala kang cologne, ay mabango ka naman para sa akin. Totoo ang sinabi niya. Ang nalalanghap na kasi mula rito ay ang swabe at natural na manly scent nito. Gusto niya na palaging inaamoy ito. Siguro, ganun ako ka-in love sa'yo, honey. Ha? Ang sabihin mo ay bolera ka lang, kaya nahulog ako sa bitag mo. Panunod yun ito sa kanya. Anong bolera? Totoo namang gusto kong amoy mo, bakit ba? Nagkunwari siyang nagtatampo. Style na iyon na alam naman niyang effective dito. Uy, kunyari, nagtatampo. Pero ang totoo, gusto mo lang naligawan kita ulit at halikan ng halikan. Ano bang nakain mo at inaalas ka mo ako ngayon? Naglalambing lang naman. Kaya minsan, sabi ni Kuya Carlos sa atin, corny daw tayo. Ang corny daw ng ating paglalambingan. Ano sabi mo sa kanya? Hindi mo ko pinagtanggol? I did. Ang sabi ko sa kanya, palibhasa, ang girlfriend niya ay hindi marunong maglambing kaya, ayun. Away bate ang drama nilang dalawa. Ilang taon na ba ang Kuya Carlo mo? 29 pa lang naman. Bakit? Bakit hindi pa siya nag-aasawa? Di ba sabi mo, 2 years na silang magkasintahan ng girlfriend niya. Bakit ikaw? 32 ka na at 1 year na tayo magkasintahan pero hindi ka pa nag-aalok ng kasal. Pakiramdam niya ay binigyan siya ng pagkakataon para malaman kung ano ang plano nito sa relasyon nila. Busy pa kasi ako sa work at hindi pa pumapasok sa isip ko ang mag-settle down. At saka, bata ka pa naman. You're only 23. Marami ka pang immaturities na ma-outgrow. Gusto ko kasi, yung nasa marrying age ka na, bago tayo mag-isip na lumagay sa tahimik. Anong edad ba ang marrying age para sa'yo? More or less 27. Kumbaga, sa isang prutas ay hinog na. At fully matured na. Ready to face the responsibilities of being a wife and a mother at the same time. Hindi siya kumibo. Kung ganon, ay 4 na taon pa pala ang paghihintay niya. Ang tagal naman. Hindi niya masisi si Lance kung ganoong karakteristik ang gusto nito sa babaeng pakakasalan. Very matured kasi ito mag-isip. Hindi ito madaling magalit.
Kinukuha muna ang panig ng bawat isa bago magkomento at malawak ang pang-unawa nito sa mga bagay-bagay. If we still have to wait 4 years before we get married, ibig sabihin, 36 ka na by that time. Ang lalaki naman kasi kahit 40 years old na mag-asawa ay okay lang. Hindi tulad yung mga babae na may biological clock na binabantayan. Hindi niya alam ang dapat na isagot doon. Ang gusto niya ay may masabi siya na magtutulak dito para agad siyang pakasalan nito. Gusto niya, sa tuwing magigising siya sa umaga ay ang gwapong mukha nito ang mamumulatan niya. Pero nahihiya siyang sabihin dito iyon at baka lumitaw pang siya na ang nagyayang magpakasal na sila. At ngayong narinig niya mula sa bibig nito na ayaw pa nitong mag-asawa, ay lalong lumabo ang tsansa niyang pakasalan na siya nito at hindi na maghintay pa ng ilang taon. Siguro ay dapat na muna niyang kontentuhin ang kanyang sarili na araw-araw niya itong nakakasama. Baka pala next week ay hindi kita araw-araw na masundo. Dahil meron kaming kliyente na sa Pampanga ang construction site. Magtatayo kami ng luxury hotel doon. Kailangan kong bisitahin ang magiging site at least every other day kapag nag-umpisa na ang construction. But I will make sure na matatawagan kita. Medyo nalungkot siya sa sinabi nito. Ngunit hindi na siya kumibo. Ang career nito ang kaagaw niya sa oras nito. Ako pa rin naman ang maghahatid sa iyo araw-araw sa school mo. Hindi na lang kita masusundo dahil after lunch ay pupunta ako sa Pampanga at baka gabi na ako makabalik. Okay lang, honey. Andiyan naman si Kuya Christian. Malapit lang naman ang pinagtatrabahuhan niya dito. Pwede akong sumabay sa kanya. Walang ganang sabi niya. Huwag sasama ang loob mo, ha? Pipilitin kong ako pa rin ang susundo sa iyo. Pero ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo para sakaling hindi kita masundo ay alam mo kung bakit. May magagawa pa ba ako? Jane, this is my job. Kahit mag-asawa na tayo ay kailangan kong alagaan ang karir ko dahil dito ko kukuhain ang ibubuhay ko sa inyo at sa magiging anak natin. Para ito sa inyo. Yung ginagawa ko ay para sa magiging pamilya natin. Paliwanag nito sa kanya. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. May katwiran naman ito. Masyado lang siyang na-spoiled at kapag may ginusto siya na hindi niya nakuha ay sumasama ang kanyang loob. Hindi man niya nadala sa kanyang paglaki ang pagiging iyakin, ay hindi pa rin pala niya na-outgrow ang ugaling kapag may ginusto siya ay sumasama ang kanyang loob kapag hindi ito napagbigyan. Napansin ni Lance ang biglang pananahimik niya. Okay, hintayin mo ako sa school at ako na susundo sa iyo. Are you willing to wait for me kahit gabihin ako na nandating? Tanong nito sa kanya. Napangiti siya. He always wanted to make her happy. Kaya lalong napamahal ito sa kanya. Kahit 10 o'clock pa ng gabi ay maghihintay ako. It's settled then. Tinitigan siya nito. Bakit pa kadali sumama ang loob mo kapag may ginusto kang hindi mo nakuha? Masama ba kung gustuhin kong palagi kang makasama? Gusto na niyang sabihin dito na kung handa siya maghintay ng 4 na taon para pakasalan siya nito, ano lang ba naman iyong maghintay siya ng ilang oras sa pagdating nito? It's not. But you have to understand na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapagbibigyan kita. But it doesn't mean I love you less kapag hindi kita napagbigyan. You have to keep that in mind. Seryosong sabi niya. Oh, napipikon ka na eh?
Kaya nagpapaliwanag ako sa iyo para maunawaan mo. I do not mean to hurt you. Wala na akong sinabi. Palagi naman akong hindi nananalo sa iyo Pagmamaktol niya. Let's end this conversation, okay? At baka parang masira ang araw natin. Tiningnan niya ito. Nakita niyang bumuntong hininga ito na senyales na napipikon na rin ito, ngunit nagpapasensya lang. And she loved him more for that. Iyong pinagpapasensyahan na nito ang mga tantrums niya. Sa loob ng isang taong pagiging magkasintahan nila, ay palagi silang ganun. Pero, hindi pa naman nauwi sa matinding away dahil palagi ito nagpapasensya at umuunawa. She knew it was because he loved her so much. Nasisiyahan siyang isipin na wala siyang nararamdamang insecurities dahil secure ang feelings niya rito. If he was her everything, batid niyang ganun din naman ito sa kanya. Sabi nung nagsabi sa akin ay masarap daw ang breaded shrimp na may red wine dipping. Pag-iiba nito sa usapan. Isang sinyalis iyon na kinalimutan na nito ang pinagtalunan nilang dalawa. Minabuti niyang kalimutan na rin ang ikinasama ng loob niya rito. Ganun din naman siya. Madaling sumama ang loob pero madali rin namang mawala. Hindi ka kaya magsisi kapag nasarapan ako sa breaded shrimp na yon? Tanong niya rito, nahimig na nagbibiro lang. Ibig niya makita uli itong nakangiti. Bakit naman? Siyempre, dahil kapag nasarapan ako doon, ay dagdag na naman sa listahan ng pasalubong mo sa akin. Takaw mo talaga. Nga pala, honey, ang plano ko ay kumuha ng isa pang preschool teacher para makapag-concentrate ako sa pagpapalakad ng buong childcare at hindi okupado ang pagtuturo ang oras ko. Sabi ni Jane kay Lance. Kasalukuyan silang nasa sala at nag-uusap. Palaging ganoon ang routine nila. Pagkatapos kumain sa labas ay mag-i-stay pa ng kahit isang oras si Lance sa bahay nila bago ito umuwi. Mabuti ang ganyan. Mas mapagtutuunan mo ng pansin ang improvements na kailangan gawin sa eskwelahan mo. I also would like to hire another assistant para may kasama si Wena na mag-check sa mga papers at mag-prepare ng mga test questionnaires. Mahirap din kasi na siya lang mag-isa ang nag-aasikaso. Pinag-aaralan ko pa kung kakayanin ng budget ko ang additional capital sa investment na gagawin ko. Kung magkulang ka sa kapital ay sabihin mo lang sa akin at paperamin kita. Alok ni Lance sa kanya. Naku, wag na. Nakakahiya sa'yo. Kahit boyfriend niya ito ay hindi pa niya magawang manghiram ng pera dito. Bakit naman nahihiya ka? Babayaran mo naman At isa pa, boyfriend mo ako. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Bago siya nakasagot ay pumasok sa bahay ang kanyang Kuya Carlo. Ginabi ka yata, kuya. Puna niya rito. Good evening, bro. Binati muna nito si Lance bago siya sinagot. Inihatid ko muna si Ate Angel mo. Ang tinutukoy nito ay ang girlfriend na medyo may kalayuan ang tinitirahan mula sa bahay nila. Good evening din. Ganting bati ni Lance dito. Maiwan ko na muna kayo at pupunta na ako sa kwarto ko. Sabi ng kuya niya na mas kay Lance nagpaalam at hindi sa kanya. Sige bro, sagot ng kanyang nobyo. Muli silang naiwan ni Lance sa may sala. Ang kanyang mga magulang ay nagsaakyat na rin kanina pa. Hindi nila namalayan ang oras sa seafood house na pinuntahan
dahil hindi lang ang main course ang tinikman nila, maging ang mga refreshments at desserts na hindi pamilyar sa kanila ang mga pangalan. Honey, balik tayo roon sa pinag-uusapan nating puhunan. I am really serious in lending you the money, sabi ni Lance sa kanya. Wag na nga lang. Meron pa naman akong kaunting naiipon. Basta, kung kulangin ang kapital mo at kailangan mo ng pera, ay wag na wag kang mahihiyang manghiram sa akin, okay? Malaki ang interest sa lending institution. Kaya, mainam kung sa akin ka na lang humiram at hindi naman malaki ang interest na hinihingi ko. Biro pa nito. Ilang percent naman ang interest kung sakaling sa ako mahiram? Not really that much. Just spend a week-long vacation with me in Tagaytay on my birthday. Napangiti siya. Kung sakali, papayagan ba ako ni Mama at Daddy? Doon naman tayo kina Auntie Marcela titira. We won't stay in the same bedroom. Malaki ang bahay at maraming guest rooms na pwede nating matulugan. Kahit nga 2 kwarto pa tayo sa isang guest room ay pwede eh. I just want to spend the vacation with you. Okay, I'll try my best to convince Mommy and Daddy. Dito ko malalaman kung gaano kakalakas sa kanila. Tumingin ito sa oras. 10 minutes na lang at mag-alas 10 na. Kailangan ko lang umuwi para makapagpahinga na rin ako. Hinarap siya nito at ginawaran ng isang masuyong halik sa kanyang mga labi. Inaamin niya na kapag nasa loob sila ng sasakyan at nasa isang parking space at hinahalikin siya nito, ay kapwa natatangay silang dalawa. But he was always in control. Aware siya na meron din itong physical needs bilang lalaki. Kung siya lang ang masusunod ay ibig niyang ikasal na sila para maibigay niya rito ang isa sa mga magiging obligasyon niya bilang asawa nito. Kinakabahan kasi siya na baka matuksi ito sa ibang babae kung maghihintay pa siya ng 4 na taon. Pinipilit niyang panatiling intact ang kanyang virginity hanggang dumating ang panahong legal na silang mag-asawa ni Lance. But she was not scared. He might lose his control and they would end up in bed. Kung dumating man ang oras na yon at hingiin nito ang bagay na yon, she would be very much willing to give in. That was how much she loved him. Hindi siya natatakot sumugal dahil nakikita niyang isang responsableng lalaki ito at hindi tinatalikuran ang responsibilidad. Nang tapusin nito ang halik ay humabol pa rin ang kanyang mga labi sa halik nito. Sa tuwing hahalikan siya nito ay parang lagi siyang nabibitin. She wanted more. I want more. Lakas loob na anas na rito. Nasa sala tayo, honey. Baka mamaya makita pa tayo dito. At baka mabugbog ako ng mga kuya mo. Nag-aalala lang sabi nito. Gusto na kitang katabi sa pagtulog. And I want to see your face each morning. Hindi na napigilang sabi niya. He must know what she wanted right at this moment. Hindi pa ako ready, honey. Meron pa akong mga pangarap para sa career ko na gusto ko muna ma-achieve bago tayo mag-settle down. Saka isa pa, di ba ang sabi ko ay bata ka pa? You are too young to handle the responsibility of being a wife and a mother. At hindi lang yon, meron ka rin sariling career na inaalagaan. But how long can we be in control of ourselves? Tanong niya rito. Bumuntong hininga ito. I don't know, but right now, nakakatiis pa ako. Ako mismo sa sarili ko ay hindi ko alam kung hanggang kailan ako magkakatiis. I am contented being with you. Nakikita kita at makakasama araw-araw. But, what about your physical needs as a man? Kailangang malaman na ngayon nito ang mga bumabagabag sa kanya.
Ayokong dumating ang araw na matukso ka sa ibang babae. Dahil sa bagay na yon na hindi ko na naibigay sa iyo. Sana ay makuha nito ang tinutumbok ng mga sinasabi nito. Kaya nga gusto niya magpakasal na sila para walang masabi ang kanyang mga magulang kung sakaling may mamagitan na sa kanila ni Lance. Let's leave things as they are at this moment. Huwag mo munang isipin ang negative sides of things. Tumingin ito uli sa orasan. I need to go home, honey. Maaga pa akong gigising bukas para ihatid ka sa school. Tumango lang siya at saka ginawaran ito ng isang mahigpit na yakap. Always remember, I will love you forever, honey. I will remember that for always. Kinabukasan ay maagang nagising si Jane. Jane! Nandiyan na sa ibaba si Lance. Tawag sa kanya na kanyang mama mula sa labas ng kanyang kwarto. Gising na ako, mami. Sagot naman niya rito. Naman, honey? Minadali ko tuloy paliligo ko at pagbihis. Sabi niya at nilapitan ang boyfriend para bigyan ng halik sa pisngi nito. Gusto ko kasing maagang makarating sa opisina at may tatapusin akong trabaho. Napansin niyang kahit bagong gising ay gwapong-gwapo ito. Napangiti na lamang siya. What's funny? At kiting-ngiti ka riyan. Wala. Natutuwa lang ako kasi hindi ka nagsasawang sunduin ako araw-araw. You're always here to be here. Sabihin na nating parang normal na sistema ng katawan ko ang sunduin at ihatid ka araw-araw. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga eh. Tara na sa dining room at siguradong nakahanda ng almusal natin. Mas gusto ko nga yung hindi ka pa nag-aalmusal eh. Para sabihin na tayong kumain. Si mami pa lang ba ang gising sa mga kasama mo sa bahay? Tanong ni Lance sa kanya. Oo. Alam mo namang early riser iyon. Dahil nung mga panahon wala pa kaming katulong, ay siya ang naghahanda ng mga almusal namin. Maswerte kayo sa mami niyo. Thank you. Maaga kasing naulila ito sa ina. 5 years old pa lamang ito nang mamatay ang mama nito. Nag-iisang anak lang ito. Ang papa nito ay may iba ng pamilya at kasalukuyang nakatira sa Amerika. Ikaw kasi, ayaw mo pa akong pakasalan para meron na mag-asikaso sa'yo. Bigla siyang natigilan. Nabigla siya sa kanyang sinabi. Hindi lang obvious na gusto niya pakasalan na siya nito. She had already expressed her feelings in words. Yun na naman ang topic natin, honey. She was a little hurt. Ngunit hindi niya pinahalata iyon kay Lance. Tara na at kumain na tayo. Pag-iiba niya sa usapan. Ngunit hindi pa rin ito umuupo. Nagtaka siya. Tiningnan niya ito at nakita niyang nakatingin ito sa kanya. As soon as maramdaman kong pwede ko lang ipagkatiwala sa iba ang kumpanya ko, ay pag-usapan na natin ang bagay na iyan. Kapag kuwan, ay wika nito. Hindi siya nasiyahan kahit ganoon ang naging sagot nito. Pakiramdam kasi niya ay kulang sa excitement ang pahayag nito. Nararamdaman niyang siya lang ang excited sa ideya ng pagpapakasal nila. It's okay. Forget I said those words. Jane, my darling Jane, kilala kita. No matter how hard you try to hide what you feel, hindi ka pa rin makakapaglihim sa akin. Niyakap siya nito. When I am ready, I will give you the grandest wedding ever. Pinasigla nito ang boses. Tumango lang siya. Ganun pala ang pakiramdam kapag parang kulang na lang ay siya ang mag-propose sa boyfriend nito. Parang nawalan siya ng pride. Iyon ba ang nararamdaman niya
para sa sarili? For a moment, she tried her best to be like a performer in a play. You can do it, Jane. Or much better, just be contented that you see Hans' face every day. Muli ay niyakap siya nito. Sa pagkakataong iyon, ay mahigpit iyon. Okay, okay, sabi nito. I promise that as soon as maklose ang ₱1,000,000 deal ko, ay pag-uusapan na natin ang kasal natin. Inilayo nito ang mukha niya at tinitigan. Happy? I know I should be, but why do I get this feeling you are not as excited as I am? Malungkot na sabi niya. Nagigising ako ng maaga para ihatid kita. Ngayong, pwede namang huwag na lang. Dahil sinusundo naman kita pag uwi. Araw-araw tayo nagkikita kahit araw ng Sabado at Linggo pa. Kahit okay lang sana na kahit isang araw man lang ay tumawad ako para makapagpahinga din ako. I am giving you enough time to mature and grow para hindi ka mahirapan kapag mag-asawa na tayo. I am trying my best na maging stable ang kumpanya ko para maging stable din ang magiging buhay mo at future nyo ng mga magiging anak natin. Saglit na huminto ito na tila nag-iisip ng sasabihin. Ano pa ba ang sasabihin ko para patunayan ko sa iyong mahal kita at ang ikabubuti mo lang ang iniisip ko at hindi puro lang ang sarili ko? Nabasa ng luha ang kanyang mga mata. I'm sorry, honey. Ang tanging nasabi niya. Kinakailangan na pang isa-isahin ni Lance ang mabubuting bagay na ginagawa nito para sa kanya upang maunawaan niya ang mga ginagawa nito. O paano? Mag-almusal na tayo. Kay aga-aga gumagawa tayo ng telenovela. Masaya siya dahil buong pag-unawa na namang tinanggap ni Lance ang ugali niya. 7:00 ng umaga pa lamang ay nasa eskwelahan na sila Lance at Jane. Pagpasok ni Jane sa gate ay napansin niyang may 2 babaeng estudyante na nag-aaway. Tumakbo siya upang lapitan ang mga ito. That's enough! Sabi niya sa mga ito. Umiyak ang isa sa mga ito. Kasalanan po niya, ma'am. Ang sabi niya, pangit daw ang pagkakatahi ng uniform ko. Humihikbing, sumbong nito. Hinarap niya ang isa pang estudyante. Hindi tama ang ginawa mo. Pamimintas iyon. Totoo naman po ang sinabi ko eh. Talaga namang pangit ang pagkakatahi ng uniform niya. Kung sabihin niya sa iyo na pangit din ang uniform mo, magugustuhan mo ba yon? Tanong niya rito. Hindi. Kung sabihin niya sa iyong totoo naman ang sinasabi niya, huwag ka nang umiyak. Pag-aalo niya sa batang humihikbi pa rin. Kasi po, hindi naman tamang sabihin niya na pangit ang pagkakatahi ng uniform ko. Kasi hindi naman lahat ng bata ay anak mayamang tulad niya at may pera. Tila matanda ang katwiran nito. Para namang nakakaunawang nagpakumbaba ang kaaway nito. I'm sorry. Napangiti na lamang siya. Ang mga bata nga naman. Good job! Narinig niyang sambit ni Lance na nasa likuran niya. Thank you. Ganyan lang talaga ang mga bata. Kaya kailangan ay mahaba ang pasensya mo sa kanila. You should always know how to handle their petty quarrels. Nakangiting sabi niya. Di mainam yan. Napapractice ka. Napapractice? Oo. Maigi na yan na napag-aaralan mo na kung paano i-handle ang pag-aaway ng bata kapag nagkaroon na tayo ng mga anak.
Napangiti siya. Natutuwa siyang nakikita nila ang pagiging pasensyosa niya sa mga bata. Aalis na ako. Honey, alas 6 mo na lang pala ako sunduin mamayang uwian. May meeting kami ng mga parents. Mag-uumpisa ng 5 and hopefully by 6 o'clock tapos na kami. Okay, mag-overtime na lang ako sa opisina. Tambak na nga ang mga paperworks ko eh. Mag-hired na ako ng assistant ko, pati sekretary ko. Okay lang. Kumuha ka na ng assistant mo, basta wag lang sexy at pretty, para naman hindi ako ma-insecure. Paboritong sabi niya rito. Nako, yun pa naman sana ang gusto kong assistant. Sabi nito na halatang gusto siyang inisin. Ganon. Siyempre, kapag kasi sexy at pretty ang maging assistant ko, ibig sabihin, magsiselos ka. At kapag nagselos at nagtampo ka, ay masarap kang maglambing. Niyakap niya ito. Pasalamat ka at nasa school tayo. At wala sa kotse, kung hindi, pinupog na kita ng halik. Pabulong na sabi niya rito. Nasa labas sila ng gate ng school at maraming mga magulang at estudyante na isa-isa nang nagdaratingan. O siya, magpapaalam na talaga ako. Inihatid na niya ng tanaw ang mapalayong kotse nito. That was how she and Lance were every day. May tuksuhan, may lambingan, may kaunting hindi pagkakaunawaan at mayroong batian blues. Pumasok na siya sa gate ng school at tumuloy muna sa opisina para kunin ang mga photocopies na magiging quiz ng mga estudyante niya. Good morning, Wena. Good morning din, Ma'am Jane. Meron hong aplikanteng nag-submit ng resume at application letter para magtuturo dito. I told her to be here after lunch para ma-interview ninyo. Good. Para sa pasukan ay meron ng papalit sa lugar ko. Nakita niya nakapatong sa kanyang mesa ang maraming papel. Ito na ba ang photocopies ng quizzes ng mga bata? Yes, ma'am. Okay, thank you. Naging busy si Jane dahil final examination ng mga bata. Iyon na ang huling araw ng exam. Alauna ng hapon pa lang ay tinawagan niya ang kanyang nobyo para magpasundo rito ng maaga. Sa tingin kasi niya ay pwede na siyang umuwi dahil pagkatapos ng examination ay ipapasa lang nila sa mga assistant ang pag-check ng mga test papers. Babalikan na lang nila ang mga iyon pagkalipas ng ilang araw. Yes, Jane? Bungad ni Lance nang sagutin nito ang kanyang tawag. Are you in the office or in the construction site? Balik tanong niya. I am in the office right now. Kababalik ko lang. Bakit? Baka kasi bandang 2 o'clock ay makauwi na kami. At kung hinihintay pa kita hanggang 5 o'clock ng hapon, ay mainip akong maghintay sa pagdating mo. Will it be okay kung sunduin mo na ako ng alas 2 at dyan na muna ako sa office mag-stay? I'm sorry honey, pero hindi kita masusundo dahil mag-uumpisa na ang meeting ko. Meron akong client in 3 o'clock. If you want, mag-taxi ka na lang papunta rito. Baka pwedeng umalis ka na riyan. Para before 2 o'clock ay andito ka na. And by 2 o'clock, nandiyan tayo sa office mo. Jane, I need to prepare for the meeting. Hindi talaga pwede. I'm sorry, honey. Alam mo namang kung pwede rin lang ay ginagawan ko naman ng paraan. My client is very important because this is a ₱1 million deal I am dreaming of for my company. Actually, gusto na talaga ng client na kunin ang serbisyo ng kumpanya ko. Meron na kaming architectural designs ng little city na gusto niyang ipagawa.
Kailangan na lamang i-discuss ang ilang details. And from there, malalaman namin kung pipirma na siya ng kontrata sa amin. Wala siyang kakibo-kibo habang nagpapaliwanag ito. Okay, I'll just take a taxi. Iyon lang ang sinabi niya, saka ibinaba ang telepono na hindi man lang nagpapaalam sa kanya.